ano yung paliwanag ng simbahan na may tattoo na pari. Yung nanguna kasi sa mass namin, ngayon may tattoo sa liig. Tapos nung tinaas niya yung host, meron din pala sa kamay. So bago ko ibigay ito kina Brother Romer at Brother Angel, magbibigay lang din ako ng insights ko dito, Brother Ver Official, ano. Biblically speaking talaga, pinagbabawal talaga ni God yung tattoo, no? Sa Levitico 19:28, kapatid, ito po ating mababasa. At huwag din ninyong susugatan ng inyong katawan, o huwag kayong magpapatato, ako ang Panginoon. So, isa po yan talaga sa moral law na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na huwag magpatato. At hanggang sa ngayon, moral pa rin yan, no? Kasi even sa mga exorcist priest natin, ipinagbabawal pa rin ang pagpapatato kasi sabi nga ni Father Referger, pinagmamay-arian ng demonyo ang mga taong may tato. So hindi talaga dapat no na magkaroon ng ganyan ang isang pari. Pero however, ando na tayo lack of knowledge kasi siguro nung kabataan ng pari, nung nag-aaral siya, na ihimpuhan siya ng mga barkada niya, habang nasa seminaryo siya, hindi natin masisisi kasi nakapagpatato siya no? Out of ignorance ba, na hindi pala po pwede yun. So, hindi naman natin siya agad mahusgahan na ginawa niya yung kasi proud siya hanggang sa ngayon. Baka pinagsisihan na niya yun, pero siyempre, paano pa niya tatanggalin yun? Di ba? Paano pa niya tatanggalin yun? Andyan na nga. Pero kung titingnan naman natin, kapatid, ang aral ng simbahan, no, about sa mga nag-celebrate ng mga sakramento ng simbahan, kapatid, na para malaman mo, dito sa Council of Trent, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1128, kapatid, ito ang ating mababasa, no, na pahayag ng simbahan. Wait, hindi ko pala nailagay. Ayan. So ito ang ating mababasa, no, very official, basahin natin, no. So this is the meaning of the church affirmation that the sacraments act ex opere operato. Ano bang ibig sabihin ng ex opere operato? So literally, by the very fact of the actions being performed, no. So yung paggawa ng sakramento, that is by virtue of the saving work of Christ accomplished once and for all, no. So sa pamamagitan ng sakramento, na-accomplish, nagawa yung gawa ni Kristo, kapatid. Pero ito ang pinaka dito, no, na sinabi ng simbahan. It follows that the sacrament is not wrought by the righteousness of either celebrant or recipient. Na yun palang sacrament, ibig sabihin ng the sacrament, yung grasya ng sakramento. Halimbawa, yung sa misa, yung pagtataas ng pari sa ostia, no? The sacrament is not wrought. Hindi gawa ng kabanalan ng isang pari or ng tatanggap ng sakramento ang grasya. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng ex opere operato. The sacrament is not wrought by the righteousness of either celebrant or the recipient. Ibig sabihin yung grasya na natatanggap natin sa pamamagitan ng sakramento ay hindi gawa dahil sa kabanalan or katuwiran ng isang celebrante or ng tumatanggap, but by the power of God. So ibig sabihin, labas dyan ang appearance ng pare, kasi ang gawa yan ng Diyos, pari lamang ang nagminister, no? From the moment that the sacrament is celebrated in accordance with the intention of the church, the power of Christ and His Spirit acts in and through. So ang kapangyarihan ni Panginoong Jesucristo at ang kanyang banal na Espiritu ang gumagawa nito. Kapag na-consecrate ang banal na ostia at ang kanyang banal na dugo, kapangyarihan na po ni Panginoong Jesucristo ang gumaganap niyang, kapatid. Kaya nga dito, independently of personal holiness of the minister. Ibig sabihin, walang kinalaman dyan ang kabanalan ng pari or kahit hindi man siya banal.
No? Nevertheless, the fruits of the sacrament also depend on the disposition of the one who receives them. So ang grasya na natatanggap natin sa pamamagitan ng mga sakramento ay nagdedepende sa disposition, no, ng tatanggap, kung karapat-dapat mo siyang tumanggap ng sakramento. So hindi siya nagdedepende kung ang pari is banal ba o hindi, kapatid. No, maaari nating ma-judge ang isang pari na bakit ganun, pari ka pa naman sana, pero bakit nangunguna pa ka sa pagpapatato? 'Di ba? Pwede natin silang ma-judge doon. Pero hindi nawawala ang grasya ng Diyos, kapatid, kahit sino pang pari 'yan. Gaano pa ka makasalanan ang pari na 'yan? Basta't pari siya na gumagawa ng sakramento, yung kapangyarihan ng Diyos ay na-accomplish pa rin. No, wala po siya sa may tattoo ba o walang tattoo ang pari, kapatid. Mga pari yan, mga pinili ng Diyos yan para gampanan ang gawain ni Kristo. Ngayon, doon sa tattoo niya, of course, may pananagutan siya sa Diyos. Problema na niya yun. Wag na natin problemahin yung problema niya. So, wag lang natin siyang i-misjudge na dahil may tattoo siya, hindi siya karapat-dapat mag-konsekrar ng banal na ostia at banal na dugo ng Panginoon Kristo. No, hindi po yan ang turo ng simbahan. Dahil napakalinaw, the sacrament act ex opere operato. So, ang gawa ng sakramento ay hindi naayon sa appearance ng pari, sapagkat ang gawaing iyan ay gawa sa kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang banal na Espiritu. So, baka may idagdag si Brother Angel. Brother Angel? Hindi, mas maganda si Brother Romer about kasi spiritual warfare yan, tungkol naman dun sa paring yun, ano naman sitwasyon niya ngayon. Kasi dun sa pagdating sa pagbigay ng sakramento, valid lahat yun. Yun ang paliwanag mo, no? Ang tanong ngayon, paano naman yung may mga pari ba na gano'n na hindi nila alam? Are they ang contaminated? tingin ko diyan, Brother Angel, no, tingin ko diyan kasi 'di ba, siyempre yung mga pari kasi kung dumaan pa rin yan sa teenage life, siguro na-impluwensyahan sila ng mga kabataan nila, pero I think pinagsisihan siguro nila yon, lalong-lalo na naging pari na sila. Brother Romer, anong tingin mo diyan, Brother Romer? Hindi, tsaka may mga pari hindi sila nag-aral nga ng immunology at demonology. Isa din yan, oo. Oo, hindi nila alam yan. Si Father, yung kilala nga si Father Mike Smith, yung ako rin, kumukuha ako sa kanya ng mga insights eh. Father Mike Smith, may tattoo siya. Hanggang ngayon, nag-ano siya sa vlog, may tattoo siya. Mukhang, pag pinakikinggan ko yung vlog, hindi, dati binagid ko yung tattoo. At binasa ko rito, yung tattoo talaga hindi siya prohibited sa simbahan. So, hindi pa masyadong alam ng simbahan siguro. So, paano niyan, Bro Romer? Mga exorcist priest lang ang nag-ano diyan. Pero ang simbahan wala siyang sinasabing mga bawal o ano. Inano ko na yung turo ng simbahan. There is no law about prohibiting tattoos eh. So, paano yan, Bro Romer? Ang mga exorcist priest lang talaga yung nag-ano diyan. Hindi, Brother Angel. Hindi natin masasabi na walang turo ang simbahan kasi biblically, ang turo ng simbahan, we have the so-called three yung tatlong foundation of faith. Ang tatlong foundation of faith, Bible, Magisterium, and Tradition. So yan ang turo ng simbahan. Ibinanggit na siya sa Bible eh. Kahit hindi nasabihin ng CCC natin, sinabi na siya sa Bible. Halimbawa, katulad ng paniniwala natin, sa CCC ba, may nabasa ba ng purgatorio bilangguan? Wala. Meron, wala. Wala yan. Wala sa CCC natin. Hindi binanggit ng purgatorio bilangguan. Pero binanggit sa Biblia, kaya pinaniniwalaan natin yan. Yes, kaya nga tingnan natin yung side ng ano ba yung turo talaga ng simbahan. Meron ka bang maibibigay na bawal talaga aside from Chad Ripperger na mga exorcist priest? Meron bang turo ng simbahan na prohibited na magkaroon ng tattoo? Ngayong panahon na to sa church natin, Bro Romer. So dito bro, kalimitan talaga sa mga experiences ng mga exorcist. Kasi hindi yung turo ng simbahan na prohibiting tattoo to Catholics faithful. Meron ba?
na bawal? O Wala, maliban wala, dyan wala. sa experience? Wala bro. Wala bro Wala, Angel. wala. Pero sa bibig ng mga demonyo, ano talaga sila, nag-confess no, during exorcism. Kasi experience na din namin nung nag-assist ako ng yung sa deliverance sa merong tato, umiinit talaga yung tato niya mismo. Banda talaga yung babae kasi yan eh. So bandang malapit sa kanyang private parts, no? Meron kasi siyang tato doon. Mahilig pa naman yung mga babae sa mga ganyan na malapit sa private parts. So nung deliverance, grabe nagbabaga yung tato. Grabe yung sigaw niya. Bakit nagkakaganoon? Kasi pala, yung mga ink niyan, kinoconsecrate yan sa demonyo before nila gamitin. For example, yung mga tribal na mga tribal groups na mga tattoo artists na yung mga satanic na yung mga kalimitan, yung mga tribal, yung mga grupo na parang nagpa-practice sila ng occultism, mga ritual, sinasali nila yan sa consecration. So, ang dami na mga kahit na si Father Richard Ripperger, sabi niya nga na Father renowned exorcist as a prayer for the lay person on how to decommission those tattoos. So, pwede kung pagpunta ka sa exorcist, nila yan, i-break nila yan yung tattoo mo. Pero depende kung yung tattoo mo na-consecrate yan sa demonyo. Kasi ang pala niyan, ang epekto pala ng tattoo, nandito po, sasabi niya, that tattoo is a real indirect consecration to Satan. Indirect siya. So those who get a tattoo risk experiencing unspeakable pain, dark and depressed moments, as well as hexes and curses. So the tattoo therefore allows the devil to have influenced him many problems from depression. Hanggang na namin kaso na nagpatato, halos buong katawan niya hindi mo na nga mabuhinga ng iba kasi punong-puno na. Mayroong depression. Tapos as well, alcoholism. Yan ang epekto. Grabe yun, nalulong siya sa alak. Halos araw-araw na lang umiinom. So drug addiction and more often manifest themselves right away after getting tattoo. So anong gagawin natin dito, no? Dapat kahit na yung sa mga yung sabi ng iba na yung ko naman, yung anong tawag diyan, ang tattoo ko naman is religious, si Mama Mary naman ito. So anong sabi ni Padre Padre Gabriel Amos na once na tattoo kung meron kang tattoo pala na religious, minamak mo ng twice yung mismo ang image na yon. Kaya nga, delikado na meron ka na mga images na mga santo, si Mama Mary ba, minamak mo pala yan ng twice. So grabe yung yan, grabe yung epekto. Kasi di ba, nandiyan sa Biblia na bawal talaga na magpatato. Kasi tapos nandito, sabi niya, if you already have a tattoo, you do not need to panic, rush to remove it. However, it is strongly advised to have a priest ideally on experience in deliverance or exorcism, properly the permission that to specific prayer. So meron talaga yung specific prayer. For lay people, there are also prayers available. Sa mga lay, meron tayong available. Babasahin natin mamaya. So, but the process should include the use of exorcise salt, renunciation of the image, and the sincere confession to avoid any potential demonic retaliation. So nandito yung yung kay Father Chad Ripperger na prayer, nandito po So pakinggan lang po ninyo. So mag-sign of the cross po kayo nandito. In the holy name of Jesus, through the authority of the natural law and by baptism, through the merits of the passion, death, resurrection, and ascension of our Lord Jesus, and the sending of the Holy Spirit, I decommission this tattoo and break and sever every connection
between this tattoo and the evil one and his associates. I ask you, Heavenly Father, to drive out any demons that may have attached themselves to me as a result of this tattoo, and that you purify the ink that was used to make it. I ask that you sever every connection between the image and every demon who may have attached themselves to me as a result of the tattoo. In the name of Jesus, I nullify every claim or right rightly asserts to have over me due to any magical images, symbols, or scripts incorporated into the tattoo. And through the sign of the cross, also make the sign of the cross over the tattoo. Use it, exorcise all if possible. I consecrate myself to our Lord Jesus Christ, to the immaculate hands of the Blessed Virgin Mary, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mag-pray kayo ng Pater Noster, yung Our Father, Ave Maria, yung Hail Mary, at saka Glory be. So yun lang po, Bro Angel, meron tayong prayer for people na magamit natin personal kapag wala kayong makita na exorcist na pare. So kahit na yung mga pare natin, mayroong mga tattoo dahil po sa nung ano pa sila, yung wala pa sila, hindi pa sila pumasok ng seminaryo. So grabe yung tattoo, buong katawan merong tattoo. So kapag na ano na yan, na deliverance na yan, using the deliverance prayer, huwag kayong mag-alala na huwag kayong mag-panic kasi kahit na hindi yan binura, basta ni-renounce mo, yung iba nga pinabura, walang problema yan, burahin nyo talaga kung kaya nyo. Masakit talaga yan kasi tiniis nyo nga yung sakit na nagpatato kayo, so tiisin nyo kung paano i-erase yan kung kaya nyo. So para hindi talaga, for example, ang daming tattoo na demonyo. So gusto mo ba na magpaiwan ng tattoo ng demonyo sa balat mo? So kung kaya mo na ma-erase yan, erase nyo. Kasi mayroon talaga epekto yung sa tattoo, yung anxiety, vices, dami, lack of sleep, nandito extreme case, yung ang dami talaga mga epekto nito. Akala, tingnan mo yung mga nagtatato, yung mga teenager ngayon nagtatato, ano ang buhay nila? Buhay ba religious? Kalimitan, wala. Wala lang sa sarili. Adventure dito, inuman doon, sayawan dito, sayawan doon. So, nakikita natin mismo ang epekto. Kasi yung tingnan mo yung mga tao na walang mga kahit na wala, meron yung iba, nalulung talaga. Pero tingnan natin yung epekto niyan sa mga tao na ang daming tattoo. Grabe kahit na yung mata, nilalagyan ng egg na itim para ng limot. Ang daming epekto niyan sa buhay natin. So para mawala yan, magbagong buhay po tayo. Yun ang pinaka-importante. So yung binasa natin na prayer kanina, so isulat ninyo kung gusto ninyo. Na-post ko na din to sa FB. So i-pray ninyo kung wala kayong exorcist na makita. So yun lang ang sagot natin, Bro Angel.